Isa na namang comment ang pag-uusapan natin ngayon. Last 3 days kasi, nag-post ako kung alam mo ba bilang salon owner, bilang negosyante, kung magkano ang monthly expenses mo. Magkano ang expenses mo, yung binabayaran mo monthly. No? So, merong nag-comment dito, babasahin ko lang. Sabi ng nag-comment, my big mistake kasi hindi ko nare-record, hindi ko nalilista yung monthly expenses ko. So, yan yung dahilan daw kaya bumagsak yung salon niya at ngayon na siya nagre-record, sana makabawi pa daw. So, mga salon owners, alam ko naman na tayo, lalo na sa mga baguhan, nag-start talaga tayo as galing tayo ng hairstylist, galing tayo ng nail technician, galing tayo sa mga trabahong ganyan. At ang alam lang natin, gumawa ng services. Gumawa ng pagriban, pagkulay, gumawa ng nails, gawa lang alam natin. Ngayon, lagi kong sinasabi na kailangan nating makatawid bilang hairstylist ka man, nail technician ka man, papuntang negosyante, papuntang entrepreneur. Bakit? Bakit? Kailangan mong makatawid dyan kasi ang pagnenegosyo, lalo na sa salon, hindi lang yan sa services. Wala, hindi pa yan. May alam ka lang sa services, pero sa pagnenegosyo, kailangan mong mag-aral. Kailangan mong matutunan yung iba. Aralin mo yung iba. Expenses. Basic na basic yan. Dapat alam mo yan. Diba? Kasi, kung wala kang alam sa monthly expenses mo, malamang sa malamang, wala kang quota, wala kang target dyan. Magkano dapat yung benta sa isang araw? Wala ka namang alam kung magkano yung gagastusin mo. Basta lang, bumenta ka, ang saya-saya mo pa. Bumenta ko ngayon ng 5,000, ang saya ko. Bumenta ko ngayon 10,000, ang saya ko. Ipagbalagay natin 10,000 yung benta mo araw-araw, ang saya-saya mo. 300,000 yan sa isang buwan. Tapos, huli mo na nang nalaman, late mo nang nalaman, na yung expenses mo pala monthly sa isang buwan, no? Estimated expenses, umabot pala ng 400,000. O anong mangyayari sa negosyo mo? Taob. Akala mo lang may benta ka. Akala mo lang ang dami mong benta. Yun naman pala, lugi, kulang, kapos. 'Di ba? So dapat ilista lahat ng gastusin, lahat ng expenses. Renta, magkano ba ang renta? 30,000. Magkano ba yung kuryente? Estimated mo lang. Magkano ba yung tubig? Magkano ba yung wifi? Magkano ba yung pasahod mo dyan sa isang buwan? Baka hindi mo pa alam yon hanggang ngayon, ha? Grabe naman yan. No? Yung 8 to 5 natin, 8 to 8 natin kung papasok tayo sa ating salon, gagamitin natin yan para bumenta, para kumita yung salon. Yung natitira na bakanting oras dyan, bakante ka alas 12, bakante ka alauna, bakante ka alas 3, bakante ka mula alas 8 ng gabi hanggang alas 12, huwag kang matulog, huwag kang mag-cellphone, huwag kang manonood ng TV. Netflix ka ng Netflix eh. Oo, huwag ganun. Lahat ng bakante natin, gagamitin natin to. Hindi sa mga walang kwenta, sa mga kasiyahan, aliw, doon tayo nauubos yung oras natin. Scroll ka ng scroll sa cellphone mo. Wala. Talo. Oh. So, dapat alam mo basic na basic yan. Monthly expenses, alamin mo. Kasi, dyan papasok yung target mo. Dyan yun nakasalalay kung kikita ka ba. Monthly expenses mo, 100. Nag-target ka ngayon ng 150,000, 5,000 a day. Kung mahit mo yun, meron kang 50,000 na kita. Yun. Baliktarin mo. Doon ka muna sa magkano yung gusto mong kitain. Bababa. Expenses, bawas. Ganyan. Good morning. Galingan natin mga salon owners. Dahil naniniwala ako. Responsibilidad natin itong mga business owners, mga salon owners, na kumita, mapalaki ating negosyo, makapagbigay tayo ng maraming trabaho sa napakaraming empleyado. Dahil ang Pilipinas, kulang na kulang po tayo. Kulang na kulang ang mga negosyante. Ang daming naghahanap ng trabaho. Meron akong job hiring na grupo.
Pasok ka doon kung naghanap ka ng hiring, job hiring, hairstylist, hairdresser, manicurista. At kung isa kang salon owner, pasok ka rin sa ating grupo, Salon Business Owners PH. Tulungan tayo, mabago ang ating industriya, lalo na yung price war. Ayusin natin yan. Hindi natin ibabagsak ang ating serbisyo. Tapos yung pag-aaway ng salon, naninira ng kapwa salon, mga stylist, ayusin din natin yan. Ang dami nating pagsusolusyonan. Tulungan tayo, pasok ka sa ating grupo at share ka din doon, tanong, bigay ka ng tips, idea para makatulong sa iba. Bye-bye! Good morning!